Ba't ngayon lang po kayo nagsumbong? Ba't hindi ka nagsumbong doon sa amin? Nagsumbong na po ako mismong day po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. Oh. Bakit ngayon yung pinating? Sandali yung mga kabutas naman dito hihirit na naman tamo na banat bay, hindi ka pala mga Duterte, makatulpo ka pala. Ito lang masasabi ko sa inyo mga putangin na nyo, issue pinag-uusapan dito, hindi si Tulpo hihirit na naman kayo. Kung makatulpo ka, kita mo na, dinidiscuss mo yan para i-promote si Tulpo. Ulul, ito lang masasabi ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito, yung issue, hindi si Tulpo. Hihirit na naman kayo ng ganyan. Yung mga makikitid yung utak. O kinakampihan mo si Tulpo Nakakainit kayo ng mga dugo Tatanga-tanga kayo Ito tuloy natin. Sa akin. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin po. Tapos, hindi ko na po rin hindi ko na rin po nalabanan kasi. Sinubo daw. Saging yung sinubo saging. Huwag kayong bastos. Nga po, sobrang hina ko po nun. Ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po. Pati yung are. Anong are yun? Aring kamay ko, aring daliri ko, aring mata ko. Ganun ba yun? Are, ganun? Yung nangyari. Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto nyo pong sibakin nyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation kung if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas tong sama ko ng loob. Na may naping tao, tapos nagbibingi-bingihan tayo. Pasensya na po sumbungan po ako. Hindi po ako namimili ng tao nagsusumbong. It so happen, ang sinusumbong, kasamahan natin, kailangan pakinggan ko rin. Si Ate Odette po yung nakausap po ni Talent po. Ayan, sinamahan po mismo ni Ate Odette sa HR, lahat po. Ayun, in fairness naman kay Odette, sinamahan po. Nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Nako po! Tinatabla sila ng TV5. Grabe yan Hindi, ito dito alam mo kung bakit importante yung sa Senate hearing kay Senator Robin? Kasi dito mismo, mga kasamahan nila ang medyo... hindi ako na dun sa dito, pinapasok pa nila yung tao na involved. Hinayaan ng TV5. Kaya nga naiinis si Tulpo dito Pati, damay nga dito, pati si Lucy Cruz Valdez yung pinuno ng kanilang news. Ganong katindi. Tapos sasabihin ninyo, patas kayo? Nainis si Tulpo dito Naku, patay tayo dyan. Sinamahan po ni Ate Odette, sir. Even sa barangay po, sa police po, sinamahan TV5, po natin. this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation, itong si Cliff Ginko, suspendin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue niyo kami ng show cause order. Ini-issuean pala ang T3 ng show cause order nun. Buti kaming banateros, hindi ba kami na-issuean ng show cause order ng SMNI? Sasabihin na naman issuean nyo yan ng show cause order. Nakakasira yan sa SMNI. Yan si Banat Bay, masyadong madaldal. Hindi tatama na-issuean pala mga... Alam mo nung napanood ko to, sabi ko, buti naman kami hindi pa na-issuean. Ang dadaldal kasi nila Boss Dada Sinabi na nga, hindi, ito totoo lang, sinabi na nga kila Boss Dada na ceasefire. Tuloy-tuloy pa rin Ako, ceasefire na ako. Dahil may mga sumbong, dahil kami ay maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi nyo ako, kami, then do it to Cliff Ginko. Naku, patay. Ba't di nyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Nako! Masisira. Itataya kayo dyan sa baba sa news, itataya nyo yung pangalan ng istasyon
Nako. Dahil lamang sa isang tao? Nako! Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would agree with me. Ito, magsasalita na ako. Now it can be told. Naku, Noong panahon, ako po'y under sa news. Pag meron kami mga ginawa na labag, may reklamo laban sa amin, panahon pa ng T3, we were given show cause order. Totoo yan. Mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila, o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show cause order ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kaya. Alam mo, matindi yung revelation ni Tulfo doon. Kasi tandaan ninyo, yung mga Tulfo bumabanat dati sa mga opisyalis ng gobyerno. Pag may reklamo daw tagalabas, ibig sabihin, siguro yung mga nababanatan nila sa gobyerno, sinususpindi sila. Putang ina, sabi ko. Hindi alam niyo kung bakit ko to naalala? Naalala ko to. Nung si Mocha, nakapagsalita siya ng hindi maganda kay Leni Robredo, dun sa isang istasyon, kinausap kami ng presidente. Niyari kami. Tinanggal kami. Pero proud kami nun. Alam mo, sabi sa amin, kaya kami tatanggalin, hindi daw kami KBP. Member. Naalala niyo nun? Ang ano doon, kasama namin si Greco Bellica. Si Greco Bellica, hindi naman siya KBP member. So sa madaling salita, kaya lang kami tinanggal noon. Kasi actually si Mocha lang, hindi pala ako. Dahil sa nakapagsalita siya ng hindi maganda kay Leni Robredo. Ganun katindi. Ganun ang media experience namin. Di akala ko okay na. Ako din. Nangyari din sa akin. 2 radio station, di ko na lang babanggitin kung anong radio station. Wala akong intensyon na siraan sila. Doon sa isang radio station, siniraan ako ng isang vlogger na mas mataas at mas magaling sa akin. Pinaniwalaan nila yung vlogger na yun. So tinanggal ako doon sa programa na yun. Tapos, na-realize nila, tangina, ba't namin tinanggal si Banat Bay? Tinarantado rin kami tong vlogger na to. Pinatanggal niya rin si Trixie Cruz sa Angeles doon, pinapatanggal niya. Di pahiya sila ngayon. By the way, sir, ako pala yung sinaing nyo. O, di ba? Kasi nagpapaniwala kayo doon sa isang vlogger eh. Pangalawa, radio station. Meron ng isang radio station. Alam niyo sinabi sa akin? Magpahinga ka muna. Bakit? Binabanata mo si Senator Amy. Kaibigan namin yun. Okay. No problem. Even if ako ang nakakapagdala sa inyo ng viewers, at alam nyo yan. Okay lang. By the way, ma'am, ako pala yung sinaing nyo. Alam nyo yung radio station na yun, hindi ko nasasabihin. Ano ang sinasabi ko dito? Pinagmamalaki ko ba sarili ko? Hindi. Ang sinasabi ko dito, gawain talaga ng mga istasyon yan. Kaya nga nagagalit si Tulfo eh. Nung sila daw, sinuspindi sila. Kasi may tinamaan silang iba na siguro, kaibigan, hindi ko alam kung anong dahilan, pero kaibigan siguro ng kataas-taasang halimaw, kaya sinususpindi daw ang T3 o silang 3. Hindi sa akin ang galing yan. Sinabi yan ni Tulfo mismo. Ibig sabihin, nangyayari talaga yan. Salamat sa SMNI.
In fairness kasi sa SMNI, in fairness, hindi sila nakikialam sa content ng Banateros. They do not. Hindi kami dinidiktahan, ano ba ang panig nyo? Walang ganun. Ang SMNI open sa lahat. Kung papansin ninyo, kahit yung mga binabanata namin, nilalagay nila doon. Open sila sa lahat. Hindi nila kami sinasabing, oh, wag niyong banatan, ha? Pero, doon sa KOJC, ayaw nilang ang KOJC madadamay. Kaya kami pinasisispire doon lang sa issue na yun. Kasi tinatamaan yung KOJC. Pero sa bagay na mga issue patungkol sa politika, hindi sila Hindi, totoo to. Hindi nakikialam ang SMNI. Wala silang, oy, Banateros ha, ito ang ano nyo ha. Kaya nga papansin ninyo, hindi nyo napapansin? Sa SMNI, iba-iba ang pananaw. Alam naman natin, iba ang pananaw ni Roque. Alam natin, iba pananaw ni Panelo. Ganun yan. Ganun ang pananaw niyan dalawa, pero pareho nasa kanya. Nasa SMNI. Kami rin, ganun din. Iba ang pananaw namin. Pero from time to time, ini-interview rin nila yung iba. Di ba? Ganun ang SMNI. Ang issue ng show cause order, how important is this guy? What makes him so fucking special? Oh, patay tayo dyan. Merong packing tape na. Anong packing tape yan? Sorry, pardon me. Nakapagsalita ako ng fucking. Iyan nyo. Suspendin nyo ako. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Do me a favor. Kaysa naman hindi kayo action, araw-araw tayo mag-away dito. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako eh. And meron akong pinagsilbihan. At ang pinagsilbihan ko taong bayan. Hindi, eto, to be honest, medyo nabilib ako ng konti dito kay Tulfo. To be honest naman, nabilib ako. Bakit? Kailangan niya to eh. Kailangan niya ang TV5 sa kanyang political career. Kung may plano man to in the future, kailangan niya ang TV5. Pero pinitik niya ng todo, Tido. Grabe yung pitik niya dito, medyo sabi ko, shit. Yun ang galaw na medyo, again hindi ko kinakampihan si Tulfo in all issues in life. Hindi. Pero sa part na to, medyo na ano ako dun. Ano to, ang tapang ng ano dito Hindi ko babanggain ng, kunwari, istasyon ko, babanggain ko ng ganyan. Eh kung may pangarap akong tumakbo, na mas mataas pa, di ba? Hindi ko babanatan to, kailangan ko to. Media to eh. TV5 to eh. Di ba? Hindi ko to babanggain. Pero grabe yung bitaw niya dito Medyo nabilib ako dito sa part na to. I have to choose. O ulitin ko sa mga tanga na nanonood. Issue ang pinag-uusapan natin dito. Sa particular na issue na to. Sabihin na naman, akala ko ba Duterte ka? Akala ko, sandali, may eleksyon na ba? May eleksyon na. Naglaban na ba si Duterte tsaka si Tulfo? Hindi kasi hihirit na naman yung mga tanga dyan eh. Akala ko ba Duterte ka? Hindi pa pwedeng may tamang ginawa si Tulfo? Medyo palakpakan ko naman. Kailangan ba talaga sarado mata natin? Ulitin ko issue ang pinag-uusapan dito, issue. On this issue, tama si Tulfo. And I choose, and I'm choosing the taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako ang gagawin kong trabaho ko. Tapos, eto lang, para lang sa kaalaman ninyo, ito po ay channel po ni baka kasi sinasabi nyo for promotion yan. Hindi, channel po ito ni Attorney Freddy Villamor, yung kasamahan niya. Okay? Tuloy. Nanlumo si Tulfo nang malaman itong pinagbawalan ng management sa gumaganito para si Attorney Freddy. May ganitong eksena. Ginkgo na magsalita dahil naisa ng kunin ng broadcaster politician ang panig ni Ginkgo tungkol sa mabigat na paratang ng talent. Nandito ba si Cliff Ginkgo? Did we talk to Cliff? Tanong ni Tulfo sa kanya. Inadvisean siya ni LCV na huwag magsalita on air pagtukoy ng host sa Vice President. Ano na ang nangyayaring investigasyong Okay ba? Although, sister company ang TV5 at saka 1PH at
patas po kami rito, hindi porket isa sa mga kasama namin sa network, sister company ay nagkasala, itatago na namin at magbibingi-bingi at bulag-bulagan na kami. Hindi po kami ganon. At ito po isang patunay. So itong si Talent ay researcher sa TV5 News at ang inireklamo ay isang program manager sa TV5 News. Opo. Which is a sister company of 1PH. But again, hiwalay po ang 1PH sa TV5 even when it comes to management. Okay, although isa lang under MVP Group pero yung sa top management magkaiba. Magkaiba po. Okay. Sige. Sa mga higher officials, so to speak. Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Meron po kayong gustong ireklamo sa amin Opo, sir. na Meron po. kasamahan nyo po sa Opo. masakit man to pero sumbong to na valid. Let's go, let's accept it. Ano pong ginawa sa inyo? Bali po kasi, sir, ay kwento ko po ba ng buong buo, sir? Kung pwede buo pero medyo paiksiin nyo. Okay po. Bali po kasi, sir, nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert. Bali po. Opo. Okay. Bali po nag-start po ako dyan July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po inintay pa nila ako makagraduate po bago nila ako papasukan din po. Ano itong Budol Alert? Budol Alert, ito ay segment sa news? Hindi po. May ano po siya. Ang storya po na ginagawa ko dito ay ini-expose namin yung mga scammers po. Okay, sige. Anong ginawa sa inyo nitong si... ikaw na magsabi, anong pangalan ng nireklamo mong program manager? Ito po si Cliff Ginko po. Cliff Ginko. Anong Matagal ginawa? na po siya sa TV5 po. Ano po? Kaya pala eh. Ginko ang apelido. Ang yung Ginko Biloba. Di ba pampaano yun? Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig ko nga siya nung dating sa news pa ako sa baba. Narinig ko na yung pangalan niya. Okay. So Opo. ano ginawa sa inyo, sir, ni Cliff Ginko? Bali po kasi, nung Sunday po kasi, nung July 21 po, nagaya po kasi siyang mag-inom, pero sa chat lang po yun. Naku, patay tayo dyan. Para lang sa kalaman nyo, ha? Basa. Hindi, babasahin natin, ha? Pag may alak, may balak. Tapos po, ako naman po, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba dyan, nakakainuman din po yung... So, tinake ko po yun na parang na, wow, makakainuman ko yung mga boss dito. Tapos po, nung July 22 naman po, on the way na po kasi ako nun, galing Batangas po. Pupunta po ako ng Manila po kasi nga po, magsa-start na rin po ako ng trabaho po. Ang nangyari po kasi, nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. Nako! So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po sa... Sandali. Linawin natin, ha? Pag may mga ganyang hotel-hotel na, ang kasunod dyan, ano pulutan? Fried chicken. Patay tayo dyan. Fried chicken ng Sogo. Basa! Teka muna, miss. Wag ka nang sumama. Sinisigurado ko ikay mapapahamak. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka muna, miss. Wag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Last verse. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Ay, nako. Gago! Alam na natin yan. Yung mga ganyan babalayan sa atin, ha? Na may media coverage po ng may mga kaganapan po. Hindi ko po alam na hindi pa ganun. So, pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganun ganap. Tapos po,
hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po kaya po napunta kami dun sa hotel, kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula dun hanggang dun po sa dorm ko na halos 2 kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po, nasa likod lang ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po dinala yung... Naku, patay tayo dyan. Naku, kaya, alam mo, ito walang biro. Kaya hindi ako pumapayag eh. Pag niyayaya ko ng mga girls ng inuman, hindi ako pumapayag. Delikado eh. Yung mga ganyan, no? Kasi alam ko yan eh, yung hotel dyan sa likod, yung Richmond, tapos, kasi nagkakaroon ng mga event dyan. Sa likod ng SM Mega Mall yan eh. Oh, malapit sa TV5. Naku. Kaya ako, ayoko ng ganyan. Yung, inom tayo. Tatakot ako sa ganyan. Totoo lang. Tuloy. Mismong ko po, mga gamit ko. Okay. Tapos po, nung pagdating po namin doon, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Basta binigyan na kayo ng chicken, delikado na yan. Hindi natin alam kung saan galing yung chicken na yan. Di ba, Boss Randel? Naku po. Tapos after po namin after ko po kumain, doon po kami nagpasyang. Alam mo, Boss Randel, correct. Nabudol ako dyan, boss. Yan ang sinasabi ko. Ako hindi ako pumapayag. Kasi sabi ng tatay ko, alam mo, ito, tumanim sa utak ko. Sabi ng tatay ko, may lahi daw kaming pikutin. Hindi totoo. Gago! Oo, sabi niya sa akin, uy, mga anak, huwag kayong may lahi tayong pikutin, ha? Hindi nakinig si Coach Oli. Ay, ayun. Gago! Namaruno ako makinig eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, ako, masunurin akong bata ako. Kaya pinakinggan ko yung sinabi ng tatay ko. Tinatak ko sa utak ko yun. Anak, may lahi kayong pikutin, ha? Tandaan nyo yan. So, ingat kayo. Kaya ako, malakas ang radar ko dyan pag may nagaya sa akin. Sir, inuman tayo, sir. Di na, kayo na lang. Gago! Tuloy. Uminom po sa Poblacion Makati po. Tapos po, ginamit pa po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung loob ko nun. Kasi nga, sabi ko rin sa kanya, kung nakakainuman di ba niya yung iba namin kasama, sabi niya oo daw. Tapos okay, sige sir, pagkatapos po ng inuman sir, ano ba nangyari? Ang haba ng kwento eh. Pag-Serex eh. Hindi, joke lang. Nainip na si Tulpo. Sige sir, diretso na natin. Doon na tayo sa Chupageti. Yari. Bali po kasi nalasing po kasi ako nun sir, dun sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblacion Makati. Nako po! And then, pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Bali po, nilasing ng todo, nagsuka sa Nako. Tinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Naku, patay tayo dyan! Pinahubad na nung nasuka. Parang napanood ko to eh, mga ganitong Parang napanood ko to. Kadiri. Sinukahan na, hinubad na, niyayari pa, yari. Tapos po hinubad ko na rin po yung pants ko. Naku! Tapos po nung... Kahit hindi nasukahan yung pants, inubad mo? Matindi to. Dumiretso na po ako dun sa kama kasi nga po lasing na po ako. Naku! Binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinaabot ko po sa kanya. Tapos po nung nakahiga na po kasi ako nun. Doon ko po naramdaman na nung natutulog na po kasi ako, meron hinahawak-hawakan niya po yung ko. Tapos po, hindi po ako makalaban kasi nga po lasing po talaga ako nun. Dahil wala po akong, galing parang 5 hours pa po yung biyahe ko nun eh. Tapos po, kakakain ko lang din. Hinawak-hawakan niya po yung ari ko, tapos yung stroke niya po. Tapos po, Manyakol! Ano daw ginawa? pinipilit niya rin po
yung ari po niya. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin. Ako, patay! Manyakol! Nayari siya, nayari. Agoy! Biglang Tapos, hindi ko na po rin hindi ko na rin po nalabanan kasi nga po, sobrang hina ko po noon. Ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. Nagising na lang din po ako, nakatabi ko siya. Pero naghahalong takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata na galit. Tapos po, after po nun, pinag-grab pa po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po nagpunta pa ako sa mga pulis. Tapos kaya ito lesson to ha. Lesson to sa mga tao. Basta kayo pinainom na kayo. Kasi alam mo, nangyayari yan. Totoo, nangyayari talaga yan lalo na sa mga magbabarkada. Diyan na na GGR ang mga kababaihan. Huwag kayong pag nagaya ang lalaki ng inuman sa inyo mga babae o di kaya mga bakla na mag-inuman sa inyo, hindi ko naman sinasabihan ng masama. Siyempre, na ibang espiritu na dadapo sa iyo dyan Magsama kayo ng, kapatid nyo, yung may tiwala kayo ha. Baka naman isasama ninyo, kasama rin sa yayari sa inyo. Dapat yung kasama ninyo yung talaga mapapagkatiwalaan ninyo. Kaya pag ako, umiinom ako, kasama ko si Boss Dada Baka mamaya, si Banat Bay, single yan, masarap ikutin yan, may delikado di ba? Siyempre, marupok din ako. Mahirap na. Kaya sinasama ko si Boss Dada para si Boss Dada tagatulak Kaya nakapadlap ang brief. Hindi, walang biro. Delicate yung mga ganyan. Nagpa-blatter po kayo, sir? Opo. Okay. Iba po kasi yung police ng jurisdiction, hindi ko po alam. So, nagpalipat-lipat pa po ako ng station. From din po malapit sa Greenfields, nagpunta naman po ako sa may ilalim po ng tulay. Teka muna, pinaikot-ikot po kayo ng mga pulis? Opo, kasi hindi na po yun yung jurisdiction. Okay, tama nga naman sir. Kung saan nangyari, doon dapat kayo mag-report. So anyway, in the end, nakapag-report po kayo sa police station na may tamang jurisdiction, which is nangyari po sa may Pasig. Tama? Opo, hinatid po nila sa may Ortigas substation po. Tapos nung sinasabi po sa akin ng police kung ano daw po yung gusto kong gawin, tinatanong po nila ako kung blatter or kaso. So ako naman po, pwede po bang dalawa? Ang sabi naman po sa akin, isa lang. Tapos pinili ko po yung kaso. Tapos meron pa pong police dun, sir, na ginawa pa pong katawa-tawa yung nangyari po sa akin. So, parang sinabi ko na. Ibig sabihin, pinagtawanan pa po kayo? Yung isa pong police dun, pero hindi ko na po maalala yung pangalan ko. At ito po sa Pasig, ano pong station? Yung Police Ortigas Substation po. Ortigas Substation, okay. Pero mamumukha niyo po yun, sir. Hindi ko na pag ipa-line up natin yung mga police doon na naka-duty at that time. Okay. Sige po. So may reklamo din tayo sa police na tamad umaksyon. Ano nangyari po dito kay kay Cliff Ginko? Bali po, ni-refer pa po ako ng Ortigas Police Substation. Doon naman po sa Pasig City Police Headquarters. Doon na po ako binigyan ng investigador. Okay. Tapos po yung investigador po kasi nagkataon po nung bagyong-bagyo po nun Kaya hindi po kami natuloy sa pagpunta sa Richmond. Opo. Dapat po kasi kukunan ako ng police report po. Dahil nga po kulang-kulang po yung details nun. Gusto nila kompletong-kompleto. Pinuntahan ko namin yung Richmond nung Thursday. Pero nung Thursday po kasi ayaw po humarap ng hotel manager. Ang ginawa po ng police investigator, nag-iba na lang po siya ng number pero hindi pa rin naman po kasi tumatawag po yung hotel manager. Okay. So sir, may problema din tayo sa hotel. Interesado po ako sir doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Okay na po yan sa pulis sir. Of course, we'll investigate bakit yung mga pulis mabagal. Doon na tayo kay sir, kay grabe yung pulis gago rin Hindi sa totoo gago rin yung pulis.
hindi kahit ba sabihin na natin bakla yung yumari dito, biktima pa rin po siya. Diba? Connie CRC, uy, salamat sa mga nagpapa-birthday pa. Thank you very much. Diba? Kahit naman masabi natin na siya po ay bakla ang gumalaw sa kanya, wag naman natin pagtawanan. I mean, hindi tama yun. Dapat tulungan natin bilang pulis ho, di ba? Sana wag naman ganun tayo mga kapulisan. Napakagago nyo rin, no? Oh. Kung mangyari kaya sa anak nyo yan, tatawanan ninyo? Oh. Connie CRC, maraming salamat sa nagpapakulay, ha? At least lumiwanag-liwanag naman ang buhay natin. Nalungkot-lungkot na nga, eh. Cliff, ano nangyari? Kinabukasan sir, nagsumbong Mga taga-Amerika, Boss Randel. ka ba sa TV5 tungkol dyan? Opo, nagsumbong na po ako sa, kung tutusin po, ang dami ko na po nalapitan. Nagsumbong na rin po ako sa R. Tapos alam na rin po ni Ma'am LCD. Pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una, bago lang po ako doon. 1 week lang naman po ako doon. Yun, matagal na niya kasama. Ilang taon na or dekada na po sila magkasama. Tapos nagtataka na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung HR, hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension or kung ano man habang nag-iimbestiga. Sir, sa totoo lang, Sandali. Odette, patawag mo ng HR at patawag mo, nandito ba si Cliff Ginko? Did we talk to Cliff? Inadvisean siya ni LCV na wag magsalita. Okay. On air po. On air. Okay. Can we get a member of the management statement galing kay Ma'am Lucy Cruz Valdez? Si LCV ay siya yung Vice President ng News at ng TV5 News. Under kay LCV, Ma'am LCV, itong si Cliff. How about sa HR? Sino bang HR ngayon ng TV5? Hindi, dapat maging fair tayo. Hindi porket kasamahan natin, pagtatakpan natin, dapat we have to be fair. Nasaan? Hindi, kasi serious itong sumbong eh. And we have to treat it seriously. So, marami na kayong sinumbungan dito sa TV5, maging yung HR, maging yung... Sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong ka-work kasi nga po parang nagkaroon po ata sila ng interview or nagkaroon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakiramdam ko po sir. Sa pagkakala niyo ba, nagtatrabaho pa rin si Cliff Ginko? Grabe, no? Hindi na siya, syempre takot yung mga tao doon sa loob na magsalita. Oh. Bakit kaya? Ano meron dito kay clip na to? Ano kaya? Ngayon sa TV5, wala pa rin yung investigation ng... Okay, although I receive information, ito, pasok lang. Yung One News, 1PH, yung 1PH ay gumagawa na ng investigation. But hanggang investigation lang. Ang talaga magde-decide niyan is the HR. So, yung 1PH, yung One News, which is different from TV5 News, although they're different, at least sako pa rin ng news, One News and 1PH is conducting their own investigation pertaining to this matter. Ang gusto ko lang sana malaman, ano na ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyari insidente, sir? July 23 po. Anong araw na ngayon? August 9. August 9 na po. Halos 3 weeks na rin po nakalipas. Well, hindi ba nabigyan ng show cause order itong si Cliff Ginko? Sa pagkakalam niyo, sir? Alin po? Ako po'y nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po'y member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin, kahit natanggalin nyo na ako sa show ko sa kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, kahit nasibakin yung show na yan, I don't care. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa labas, taas no, na TV5 ako, yung pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumawa ng kabalastugan and yet, hindi natin kayang disiplinahin, magre-resign na lang ako sa kapatid mo. Totoo yan.
Nag-duty pa rin si Cliff. At nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito. Nag-duty pa rin. Kasama nga na loob yung para kay Talent. Nasa baba lang daw po ngayon. Pwede ba natin tawagan? Papakitin na si Cliff. Sabi mo kay Cliff, I'll be very fair. Pakisabi kay Cliff Ginko, really, kilala niya ako. Kung hindi ako nagkakamali, baka kilala ko pa nga ito paano hindi ko yung pangalan niya. Sabi mo, I'll be very, very fair. Alam mo, dito makikita mo, di ba? Nasa news ito, At tapos ang galing nilang bumatiko sa mga Duterte, tapos ganito pala sila. Takot po kasi talaga ako kasi feeling ko ang taas-taas niya dyan na... Ba't ka matakot sa kanya? Why? Anong reason? Binabantaan ka? Hindi naman po, sir. Pero po kasi parang yun nga po, sobrang close niya rin po sa mga media practitioners po like LCB. Tapos po, wala naman din po akong kakayanan kumuha ng... Yung LCB na sinasabi, si Lucy Cruz Valdez yun. Yun na sinasabi nitong maman to. Abogado dahil nga po, nagsisimula pa nga lang po ako sa trabaho. Kaya, natatakot po ako na baka... Paano po nalaman na pinagtatakpan po siya? Para maging fair din, paano po nalaman na siya po'y pinagtatakpan? Kasi po, nababalitaan ko po na bakit ko daw pinagsabi kung talagang nangyari daw sa akin yun na parang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Tapos lumalabas din po na ako pa daw yung bading. Sabi ko, sa naman po magagaling yun, may girlfriend po ako. Tsaka hindi ko nga po expect na bading siya kasi may anak siyang babae tapos may asawa siya. Naku. Member pa siya ng choir tapos galing pa siya ng investigador. Tapos galing din po siya ng T3 noon. Kaya ingat kayo di sa may mga asawa. O, di ba, Boss Dada, sinabi ko na sa'yo. Kasi meron ako sinasabi kay Boss Dada, ayaw niya maniwala sa akin Sabi ko kay Boss Dada, ano yan, bakla yan. Amoy na amoy ko. Sabi, hindi, may asawa yan, diyan ka may anak. Hindi, porket may asawa, may anak. Wait, marami dyan, may asawa, may anak, pero komblo. Ano yung komblo? Tanong nyo kay Randel Bunagan. O kay Diego Latigo, alam nila yung komblo. Walang pagalang kahit nagaling sa T3 kung saan man siya galing. Ang importante, dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan yung side niya. So, inibitahan pala natin si Cliff Ginko at sa advice sa kanya ng kanyang mga boss, wag na raw muna magbigay ng salaysay at maging yung HR. Bakit sorry takot? mga kapatid, HR, it's not good. Sana ang ginawa po ninyo, advice ko lang to taong gobyerno rin po ako at the same time, sana ang ginawa, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show cause order itong si Cliff, bigyan nyo ng 72 hours. Ito, magsasalita na ako, now it can be told. Noong panahon, ako po'y under sa news. Pag meron kami mga ginawa na labag, may reklamo laban sa amin, panahon pa ng T3, we were given show cause order. Totoo yan, mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila, o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show cause order ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kayang issue ng show cause order? How important is this guy? What makes him... Alam mo, importante itong sinabi ni Tulpo dito. Ibig sabihin, may mga kumakausap sa TV5 na pag nasasagasaan, nagsusumbong sa kanila. Tapos, sinususpinde yung host nila. Nagigets nyo? Naintindihan nyo yung... Kasi, tanungin ko kayo, sino ba ang nakakalaban ng T3 noon? Panahon na ako, nanonood ako ng T3 noon. Di ba? Mga pulis, mga taong gobyerno. Oh. So, ibig sabihin, pagka nabanata nila at nagkamali sila ng masasagasaan, magsusumbong ngayon sa TV5. Tapos magsususpende. Ibig sabihin, hindi nagiging totoo ang TV5. Meron silang pinoprotektahan. Tama, mali. Hindi ako nagsabi niyan, si Tulpo nagsabi. Mismong kasamaan nila nagsabi. Ganun katindi. Merong pinoproteksyonan
ang istasyon ng telebisyon. Nako po, hindi maganda. So fucking special. Oy! So Sorry, fucking pardon me. special. Kanta yan, di ba? It's fucking special. Pambira, banat ba? Kumanta ka pa. Ako ng fucking. Iyan nyo. Suspendin nyo ako. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Suspend me! Do me a favor. Kaysa naman hindi kayo action, araw-araw tayo mag-away dito. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako eh. And meron akong pinagsilbihan. At ang pinagsilbihan ko taong bayan. I have to choose. And I choose. And I'm choosing the taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao. Ano kayo sasabihin ni Attorney Kabutas dito, no? Boy, kamusta na ba yung si Kabutas? Nakulong na ba? Hindi pa. Nagtatanong, na-disbar na ba siya? Hindi pa rin hanggang ngayon. Tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako. Ang gagawin kong trabaho ko. Nandiyan ang HR? Kausapin natin. Ay, gusto ko to. Nung kinausap yung SR, sinabon. Gusto ko to. Paano rin nyo? Ang ganda nung kinausap yung SR. Come on, guys. Ay, SR tuloy. Ano yung SNR? HR. Human and Report. Hindi. Human Resources. Eto lang. I'll be fair with you. Promise. Maging fair ako sa inyo. Okay, Sir Talent, bakit ngayon lang po kayo nagsumbong? Sir? Ano po? Ba't ngayon lang po kayo nagsumbong? Ba't hindi ka nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismong day po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. Oh. Bakit ngayon yun lang pinarating sa akin? Buntikan pang masabon dito yung mga kasamahan ni Tulpo eh. O ba't niyo pinarating sa akin? Si Ate Odette po yung nakausap po ni Talent po. Ayan, and sinamahan po mismo ni Ate Odette sa HR, lahat po. Ayun, in fairness naman kay Odette, Opo, sinamahan po. nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Yan po. Opo. Ay, grabe, tinatap. Sinamahan po ni Ate Odette, sir. Even sa barangay po, sa police po, sinamahan po TV5, namin. this is my request to you. Ano yon? Ayusin niyo po ito. Bakit? Investigate. Bakit? Mas maganda kung habang merong investigation itong si Cliff Ginko, suspendin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Nako. Issue nyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay maingay sa T3, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan. Nako. And sinususpendin nyo ako, kami. Then do it to Cliff Ginko. Ba't di nyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira. Itataya na, kayo dyan sa baba sa news, itataya nyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao. Come on, guys. Come on. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Sabi niya siya dito, hoy, Tulpo! Galit na galit. Pagpatuloy mo yan, ha? Huwag kang puro intro lang. Baka sabihin nyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would agree with me. Kahit ng mga investors. Di ba? Sana imbestigahan at habang inimbestigahan, which is just right and proper. And ako, napasama na sa ganung proseso and wala akong sama na loob. Inimbestigahan, binigyan ka ng 72 hours or 3 days sagutin, and then after masagot, then you make a move. It's either suspindihin muna ng ilang araw, pagbakasyonin, or habang inimbestiga, wala mo ng trabaho. Bakit di gagawin kito kay Cliff Ginko? Nako. Odette, walang gustong sumagot? Wala pa po. Dami nilang tinatawagan sa baba, walang sumasagot eh. Siguro sabi nila, alam namin ang style mo, Tulpo. Mapapaya lang kami dyan. Ayaw. Well then,
Gusto ko lang klaruhin na kung ano man yung ginawa ni Cliff Ginko, that is not a reflection of the news and public affairs of TV5. That I can assure you. Mababait po ang TV5 because I was once a member of the news and public affairs of TV5 even up to now. Dahil meron akong program dito. Magaling. Kunwari, kami kaya dyan, ano? Tawagin ko. Tawagin nyo nga yun si MJ Mondihar. Si MJ Mondihar talaga. MJ Mondihar, balita ko, kinain mo daw yung pampano dito. Pagkain ko yung pampano, ba't mo kinain? Si MJ Mondihar talaga. No, tawagan nyo nga yun si MJ Mondihar. Huwag ganun, banat bay. Matitino. Marami pong mga magagaling sa TV5. I can assure you that. Mga from the newscaster, reporter, writer, editor, ang gagaling po yan. Nakasama ko lahat sila yan. So sana po itong ginawa ni Cliff Ginko wag maging reflection sa TV5 because kung madadama yung TV5, unfair naman po. Dito lang ako nagagalit kay Cliff Ginko and then sa ilan mga opisyal na pinagtatakpan siya, kinakanlong siya. What's so special about him? Yun lang yun. Dapat imbestigahan. So I challenge Ma'am Lucy Cruz Valdez, the Vice President of News and Public Affairs. Yan na. Ma'am Lucy, magkakilala po tayo. Imbestigahan niyo po yan, ma'am. Nako. Magpalabas kayo ng statement kung ano na pong ginagawa niyong investigation. Huwag niyo po, ma'am, pagtakpan, Miss Lucy Cruz Valdez. And kayo po dyan sa HR, huwag niyo pong pagtakpan. Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin niyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation kung if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas tong sama ko na loob. Na may naping tao, tapos nagbibingi-bingihan tayo. Pasensya na po ha. Oy, TV5, nagbibingi-bingihan pala kayo. Wala pala kayo eh. Oh, wala. Wala pala kayo eh. Nagbibingi-bingihan pala kayo eh. Sumbungan po ako. Hindi po ako namimili ng taong nagsusumbong. It so happen, ang sinusumbong, kasamahan natin, kailangan pakinggan ko rin. Oh, Reynaldo, shout out to you ha. From Davao de Oro, Monte Vista. Grabing aga mo magising, 3:51 ha. Yun lang. Sir, this is what I'm gonna do. Ako po susulat kay MVP, Manny B. Pangilinan. Trust me. Ngayon po mismo gagawa po ako, tawag mo si Garrett. Gagawa po ako ng sulat. Ipaparating ko po to kay kay Mr. Manny B. Pangilinan. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Draft a letter addressed to MVP. Nakikinig ka naman, Yes, nakamonitor ka. Yes, I'm monitoring. Tungkol sa pag-usapan and I'll sign it. I want it today. Yes. Before the end of the day. I'll sign it and then I'll send it personally to MVP, to Boss MVP, to Mr. MVP, to Manny B. Pangilinan. Yes po, I assure you, ako mismo, paparating ko to kay Manny B. Pangilinan, Mr. Manny B. Pangilinan. Yes po, sir. Okay, draft it right now. I'm drafting. Yes po, sir. Thank you. Yes, I'm drafting kagad ha. Bilis-bilis ni attorney ha. Sir, Yes po. makakuha ka ng hustisya. I guarantee you that. Thank you po, sir. Okay, sir? Sige po, sir. Antayin natin, makakausap yung taga-HR eh. Gusto ko yun. Huwag nyo ko inaatat ha. Atat na atat kayo eh. Kakausapin nyo yung taga-HR eh. Hang on, sir. Hold ka. Kakausapin ka ni Garrett sa kabilang linya. Okay, sir? Nawala na. Sige. Okay. Saluhin niyo si Sir Talent. Sorry ha. Sa mga kasamahan ko sa TV5, I'm sorry kung bigla akong nagkaganito. Ayoko naman kasing, di ba, merong kasamaan tayong naapi, na agrabyado. Itong programa ko, from the get-go, tumatanggap ng lahat ng klaseng sumbong. Pangit naman na may nagsusumbong at ang sinusumbong kasamahan natin, pagtatakpan natin, hindi ata maganda yon. Hindi ko katanggap-tanggap yon. Now, if you don't agree with me, ayaw nyo ako dito because hindi ako team player, then let me go. I'll go. Ganun lang po kasimple yun. Okay? Yan na si Ray Rilles. Kausapin ko.
Na. Mr. Ray Reyes, HR, magandang hapon po, sir. Sir Ray? Magandang hapon po. Ay, iba pala Mr. yun. Reyes. Mr. Reyes? Good. Magandang hapon po, Sir Ray. Hello, Senator. Opo, Sir Ray, si Rafi Tulfo po, sir. Magandang hapon po, Sir Ray. Good afternoon. Okay. Good afternoon po. This is Rolly Santos, the HR head po ng TV5. Oh, okay. Rolly Santos, head ng HR. Magandang hapon po, Sir Rolly. Sir Rolly, papatay na lang po yung monitor po ninyo dyan sa tabi para dito lang po kayo sa cellphone makinig. Okay. Okay po, Sige, Sir. sige. Salamat po. Okay. Sir Rolly, Senator, gusto namin pong una, maraming salamat po, Sir Rolly, sa pagtanggap ng aming pong tawag. Ano po, Sir Rolly? Opo, wala pong anuman, Senator. Sir Rolly, babasahin niyo po. Sige po, basahin. Statement. Sige, magbasa po kayo ng statement, sir. Po ng ating kumpanya. Opo. TV5 management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and are conducting an investigation to determine the facts and take appropriate action. We have reached out to the persons concerned and are gathering information. Rest assured that the rights and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains committed to fostering a safe working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. Yan po, Senator Rafi, maraming salamat po. Okay, yun lang po gusto nyo sabihin, sir. Ano iba? Pwede akong magtanong, sir? Sige po. Okay, July 23, nangyaring insidente, and right there and then, that same date, nakarating po sa amin sa Wanted sa radyo, at lahat po ng mga kinaukulan, sinabihan namin, and I'm sure nag-investigate agad kayo, at this is almost 2 weeks na po, wala pa ng result. Hindi po. Nangyari ang sinasabing nangyaring insidente ay July 23. Inakyat po ito sa aming opisina sa HR. Final po ito July 29. July 29. Okay, sige po. Opo. Final July 29. Kailan yung final to sa si Odette? Tawagin mo si Odette. So July 29, and what date was that, sir? Bagyo. Okay. Ngayon po ay August 8. Wala ho bang pinaka-latest? Pwede tayo makakuha ang latest. Ano po na nangyari sa investigation? Di ba, sir, ini-issue po ng show cause order dapat? Opo, na-release Ano pong nilagay niya sa kanyang show cause order, sir? Na-review niya lang yung sagot niya sa show cause order ninyo? Wala pang reply. Wala pa siyang reply? Opo, kasi ang base sa polisiya, 5 days po ang lead time. So we expect to get the explanation. Teka muna, sir. So, August 11 po. So, kailan niyo po siya in-issue ng show cause order? Tuesday, Anong date po ng show cause order? August 6. August 6 ang show cause order? Apo. 29 po nakarating sa inyo, and then August 6 pa lang in-issue ng show cause order. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. So after 1 week pa lang nag-issue ng show cause order. Hindi po. Ang nangyari kasi niyan, nung inakyat sa HR, we tried to reach out to the complainant. Kinakausap po siya. Tapos, base sa polisiya, meron kaming tinatawag na, alam po natin to, yung Committee on Decorum and Investigation. We convene yung CODI by July 31. And then we tried na mag-communicate kay senior talent para malaman pa yung iniimbitahan nga po ng committee siya na pumunta rito para makausap siya. Okay. Sir Talent, kayo ba'y na-contact na ng HR? Opo, sir. Pero binigay ko na po kasi lahat ng necessary details. Hindi ko po kasi maintindihan bakit po kailangan lahat pa ng pati yung pagpunta ko sa police. Actually, lahat po ng statement ko nandun na po yun. Tapos po, paano po ako babalik po dyan kung nakikita ko pa rin po si Cliff na isang floor lang po yung pagitan naming dalawa. Okay. Nakikita ko po yung
office niya nung mismong cubicle po. Hanggang ngayon po ba, Sir Talent, kayo po ay hindi na connected pa sa TV5? Hindi na. Tinanggal na po kasi ako. Tapos binigyan din po ako ng executive producer ko po ng 5,000 po para po... Ikaw pang tinanggal. Ito po yung binigay sa... Pero hindi na rin po ako, sir, para bumalik din po. Siya na yung tinanggal, binigyan pa siya ng 5,000. Aba, magaling. Aba, magaling ano. Ginawa pang... Ano yung bayad dun sa... Hindi lang pala 150 yung binayad, ganon? Mga gago rin talaga, no? Hindi sorry pero tangin na 5,000 lang yung binigay nyo. Gago rin kayo, no? Sorry naman, pero napakawalang niya nyo. Alam mo, Sir Rolly, ang sa akin lamang, sana po, habang siya iniimbestigahan, pinagbakasyon muna. Kung ako pong tatanungin, kung ako pong gagawa ng patakaran. What do you think, sir? Yes, I agree with you, Senator. Diba? Why not come up with that kind of sistema di sa TV5 na yung ganon, seryoso yung sumbong at tatayuan ng tao na nagsumbong yung kanyang sumbong at may mga dokumento naman sa police, hotel and all, then suspendin muna habang inimbestigahan siya. Ngayon kung lumitaw sa investigasyon na inosente siya, then mabilis naman i-lift yung suspension, tapos yung mga nawalang pera sa kanya as a result of suspension, hindi naman pala without pay, basta suspension na muna, wag mo siya pumasok. O pagkatapos niyan, pasok siya ulit. That's exactly part of our investigation. Investigation? Puro investigation? Please, sir. I'm not dictating upon you what needs to be done. Ang sabi sa akin lang po, kung ano yung narapat para naman yung taong nasaktan, mababawasan yung kanyang sama ng loob. Yung bang suspendin nyo muna itong si Cliff Ginko. Nasa baba lang daw po, sir. Tinarayan pa nga kami. Sabi na, gusto na namin kausapin. Tumaray pa nga eh. Baka yes, naman... Senator, makakasa po kayo na patas. Objective po yung... Kasi sir, kapag hindi nyo sinuspend ito, magpapatawag ako ng hearing sa Senado. Trust me. Nako, yari ka. So mamimili kayo, suspend this guy or makita-kita tayong lahat sa Senado. Magkita-kita na lang. Choose. We would like to... Opo, pag ano po namin, babalikan po namin... magkita-kita na lang. Na action namin. No, I want the answer by 5 o'clock. Kasi pag wala, by 5 o'clock, Garrett, mag-file ka ng resolution. I'll give you until 5 o'clock. If this guy will not be suspended 5 o'clock, then magkikita-kita tayo sa Senado. I'm sorry. Yun ang Ipapatawag tama. kita, sir. Senator? Yes po, we have jurisdiction over them. Mr. Santos, ipapatawag kita. Kasama si Madam Lucy Cruz Valdez. Kayong dalawa, patatawag ko. Yun. Yes po, sir, in the Committee of Public Services. Mr. Santos. Po. Yeah po, we take note of that. Salamat po, sir. Get your act together, sir. Nako. Opo, salamat. I want this guy suspended. Kung nagagawa ko ito sa mga police, what's so special about this guy? Kung nagagawa ko ito sa mga sarhento, colonel, chairman, ba't di ko kayang gawin dito kay Cliff Ginko? Sana intindihan niyo, sir, ha? Ang dami ko na pa-suspendi, ang dami ko na pasibak ng mga general pa, ba't di ko pwedeng gawin kay Cliff Ginko? Sir, pakisuspend dito, sir. Sige po. And I need your answer by 5 o'clock. Impronto! Sinabi niyo, by 5 o'clock, inibisang niyo pa rin, makita-kita tayo sa Senado, trust me. Impronto! Okay, sir? Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rolly Santos. Asahan ko po inyong agara aksyon, sir. Yan. Ayun yung video. Ha? Hindi natin... yan na naman yung mga hihirit na kinakampihan si Tulfo, ha? Hindi, ulitin ko sa mga tanga, bingi, bulag, na ayaw makakita ng katotohanan. Ang atin lang dito yung issue. Kaya natin to dinidiscuss para dun sa issue. Ano yung issue? Na meron laging ganyang nagaganap o talagang kailangan tuldukan na po yung issue na kung saan may mga pangyayari sa mga network na ganyan. Mantakin mo, nasa news pa ho itong tao na ito, ha? News. Ibig sabihin, sila yung nagsasabi na para sa katotohanan, walang kinikilingan. Ganyan ba ang kapatid? Hindi, di ba? Ibig sabihin,
ibig sabihin, meron pala talagang itong sorry. Meron pala talaga itong mga tong ganyang klaseng nagaganap. 'Di ba? Nakakaano nako. Yung iba naman diyan na umihirit na baka ganito na naman 'yan, baka ganito na. Huwag naman tayo masyadong negative. Huwag tayo masyadong negative sa buhay. I mean, pambihira may ginawa na nga tama yung tao, kesa nabigyan ng tsansa, inuhusgahan naman natin kagad. Ang hirap sa inyo. Ano rin kayo no? Masyado rin kayong Again hindi ko po kinakampihan. Walang labang tulpo Duterte ngayon. Wala pang eleksyon. Easy lang. Easy lang. Wag ko muna tayo. Ang tanong, maganda ba yung ginawa dito o hindi? Kung hindi, di banatan. Kung maganda, di palakpakan. Antayin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ngayon, kung walang mangyayari dito, di banatan natin, Basta sa ngayon, ito muna ang nangyayari sa ngayon. Okay? Tayo, we will reserve our comment if eventually maganda ba ang ilalabas nito o hindi. Okay? Basta, sa akin, isa lang ang pinupunto ko dito. TV5. TV5. Ganyan pala kayo.